Uumpisa ang ating storya sa gusali na tinitirhan ng ating bida, alas 4 ng umaga. Nagbibihis ang ating bida sa kwarto nito, dahil ang suot nitong damit ay parang maliit na sa kanya. Binuksan nito ang aparador, para maghanap ng damit na kakasya sa katawan nito. Napatingin ito sa kanyang katawan, at sinabi nito sa isip, "Salamat sa Evolution Free, dahil dito na bago ang jeans ko, at ang katawan ko ay naging mas malakas at tumangkad din ako. At higit sa lahat kaya ko pang palakasin ang katawan na ito, kailangan ko lang makakuha ng mga puntos." At napalingon ito kay Zinyo dahil tinawag niya ang ating bida, at nasa pinto na pala ito. Inabot ni Zinyo ang damit ng kanilang papa, kasi alam nito na ito'y kakasya sa ating bida. At tumugon din ito ng salamat. At sinuot na nga nito ang damit ng kanilang papa, at nagkasya nga ito sa kanya. Biglang sambit ni Zinyo sa kabilang pinto, kung ano kaya ang ginagawa ng kanilang mama at papa dahil sobrang magulo na sa labas. At hindi na lang umimik ang ating bida. Hirit pa ni Zinyo na nag-aalala. Okay lang ba sila? At naalala ng ating bida noong 10 taong gulang pa lamang ito, dahil ang mga magulang nito ay iniwan na lang silang dalawa. At sa susunod na araw, nakakatanggap sila ng malaking halaga mula sa kanila bawat taon. Maliban doon ay wala silang narinig mula rito at wala din silang narinig na anumang impormasyon. Sa nakaraang buhay ng ating bida, pagkatapos mangyari ang apocalypse, sinubukan niya rin itong hanapin, pero pagkatapos ng 10 taon na pagsusumikap, ay masyadong mababa ang pagkakataong mahanap sila, kaya wala itong choice kundi sumuko. At bumukas na nga ang pinto, napatingin si Zinyo rito. At lumabas na nga ng pinto ang ating bida, wika nito kay Zinyo, "Huwag kang mag-alala. Kaya nilang protektahan ang kanilang sarili. Ang importante sa ngayon ay ang ating kaligtasan. Naintindihan mo?" At tumugon naman ito sa ating bida, "Oo," at hirit nito, "Brother, di pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko, sa maikling oras lang, bigla kang tumangkad ng ganyan." At ngiting sagot din ng ating bida, "Kahit ako di rin ako makapaniwala sa nangyari. Siguro ganito lang talaga pag nagbibinata. At sa isip nito tungkol sa Evolution Free at ang aking pagkabuhay, kailangan ko munang isekreto ito." Napakunot noon na lang na nakatitig si Zinyo sa sagot nito. At ngumiti na nakatingin ang ating bida kay Zinyo, dahil sa naging reaksyon nito sa sinabi niya, at sambit nito, "Zinyo, lalabas muna ako." Nag-alala si Zinyo sa narinig, at nagsabi, "Ano? Masyadong delikado sa labas, ba't ka lalabas?" Natigilan sa pagsasalita ang ating bida dahil, nakikita nito si Zinyo na, nalulungkot. At nalulungkot na nagsalita si Zinyo, "Natatakot ako, biglang naging ganito ang mundo. Natatakot ako, dahil sa paakong ito, naging pabigat ako sa iyo, kuya ikaw lang ang kapamilya ko ngayon, natatakot ako, na baka mawala ka din." Nilapitan ng ating bida si Zinyo at hinawakan ang kamay nito, "Patawad Zinyo dahil hinayaan kitang hindi mapalagay. Magpapatrolya lang ako, at titignan ko ang gusali kung may mga zombies pa dito. Kung hindi ko lilinisin ang mga nakapaligid na zombie, magkakaroon tayo ng panganib at magiging problema natin yun sa kasalukuyan." At natigilan sa pagsasalita si Zinyo, dahil singit na sinabi ng ating bida na, "Ayokong makakita ng trahedya gaya ni Tita Huang. Malay mo, baka may survivors din kagaya natin." Sa panahong ito ang pagkakaroon ng mas maraming kasama ay tiyak na malaki ang maitutulong sa atin. Napayukong nag-iisip si Zinyo sa sinabi ng ating bida. At sumang-ayon nga ito, "Sige, pero kailangan mong mangako sa akin, na babalik pagkatapos ng tanghalian." At ngiting tugon naman ng ating bida, "Oo, Zinyo, salamat, babalik ako sa oras ng pinangako ko." At tumayo na nga ang ating bida, at akno na itong aalis palabas ng pinto. At sabi ni Zinyo, "Kuya, pakiusap mag-iingat ka sa labas." At tugon na sabi ng ating bida, "Huwag kang mag-alala, mag-iingat ka din dyan, babalik ako kaagad." At nakalabas na nga ng pinto ang ating bida, at hirit na sabi ni Zinyo, "Brother, kailangan mong bumalik ng ligtas." At nakahanda na nga ang ating bida sa pagpapatrolya sa gusali, nilabas na nito ang kanyang sandata, at seryoso itong nakatingin sa bakas ng dugo. Sinundan niya ang mga bakas na ito, pababa sa hagdanan. Ang ika-13 palapag ay nakalock bawat taon, kaya mag-uumpisa ako sa ika-12 palapag pababa, hanggang sa malinis ko ito. Kung tama ang impormasyon na binigay ng Evolution Free,
na magbibigay ito ng isang puntos, kaya ang magiging layunin ko ay pumatay ng maraming zombies, at nang makakuha ako ng maraming puntos. At nakarating na nga ito sa ika-12 palapag, at patuloy nitong sinusundan ang bakas ng dugo na nasa hagdanan, at pagbaba nito ay may narinig itong kaluskos, at nakita na nga ng bida kung sino yung kumakaluskos, ito ay isang zombie na kumakain ng katawan ng tao. Napansin ng zombie ang ating bida, at sambit nitong nakatingin sa ating bida, ulo, buhok, sariwang bagong buhok, nakanganga itong sumusugod sa ating bida. At nakahanda na ang ating bida sa pagsugod ng zombie, sa isip nito kung totoong nasa 2 antas na ang aking strength, ang aking kakayahan sa pakikipaglaban ay kaya na itong patayin ng isang patama lang. At pinatamaan nito ng isang tira ang zombie, at napatay ito. Nag-notify ang system, nakapatay ka ng beginner zombie, nakatanggap ka ng isang evolution points. Gagamitin mo ba ang iyong puntos? Napatingin ang ating bida sa system na lumabas sa harap nito. At sabi para ma-upgrade ko ang strength kailangan ito ng 6 na puntos. At dahil may isa na akong puntos, kakailanganin ko pang pumatay pa ng 5 zombies. At ang mental spirit nangangailangan ito ng 10 puntos para ma-upgrade sa 2 antas. Narinig ko ito sa dati kong buhay, kung paano magagamit ang mental spirit, sa madilim na panahong iyon, ang tanging paraan upang labanan ng mga tao ang mga mutated na halimaw na iyon ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga awakened na may iba't ibang kakayahan, ang mga awakened na ito, na nagmamay-ari ng iba't ibang kakayahan, at sa mga kakayahan na ito, isang uri ng malakas na kakayahan sa pag-iisip ay ang mental spirit. Kapag nagising ang kakayahan ng awakened ang kanyang mental spirit, kaya nitong pamunuan ang isang lugar, at tinatawag itong tunay na mandirigma. Ayon sa ratio ng pag-upgrade ng lakas, maaaring 7 o 8 ang kailangan para sa pag-upgrade ng mental spirit, para tumaas ito ng 10 beses. Para mabuksan ang abilidad ng mental spirit ay kakailanganin muna itong umabot sa 10 antas, sa kasalukuyan ay hindi ko pa kayang kumuha ng maraming evolution points. At hindi ko muna ipaprioridad ang mental spirit sa ngayon, uunahin ko muna ang strength, at isusunod ang agility, pagkatapos ang probe, sa ngayon kailangan kong munang makakuha ng maraming evolution points hanggat maaari. At pinagpapatuloy na ng ating bida ang paghahanap ng mga zombies, at isa-isa nitong sinusuri ang bawat kwarto, ginagamit ng ating bida ang kanyang sandata, bilang salamin at nang masilip nito ang loob ng kwarto, sira-sira na lahat ng kagamitan sa loob at bakas dito ang pag-aaway. Pagkapasok ng ating bida ay nakita niya na may bakas ng dugo sa isang pantali, napaisip siya kung ano ito, at madaming mantsa ng dugo sa sahig, sinundan nito ang mga mantsa ng dugo papunta sa paliguan, sinilip niya ito, pagkasilip nito may nakita itong walang buhay na katawan, hindi pa bulok ang kulay ng mga balat, kaya hindi ito zombie. Biglang nagulat ang ating bida na may narinig itong boses mula sa likod. At akmang kakagat na ang zombie sa balikat nito, ngunit ginamit ng ating bida ang kanyang sandata, at tumusok ito sa lalamunan ng nakangangang zombie at hiniwa niya ito. At lumabas ang system, nakapatay ka ng beginner zombie, ikaw ay nakatanggap ng isang evolution points, muntik na ako doon, hindi ko namalayan na may gumagalaw na palapapalapit sa likod ko. Dapat maging alerto, hindi ako pwedeng maging pabaya, nang dahil lamang sa pinahusay ng evolution tree ang aking katangian, naging masyadong kampante ako. At naglalakad na ulit papalabas ng kwarto ang ating bida, sa isip nito malapit na ang oras ng pinangako kay Zinyo, kailangan ko ng bilisan, at may 10 palapag pa na kailangan kong linisin. Naaalala ko ang kwarto na ito yung kina Tito Lee, at 3 silang nakatira dito. At pumunta na nga ang ating bida sa pinto ni na Tito Lee, gulat na nakasilip sa pinto ang isang babae mula sa kwarto, at may hawak-hawak itong isang pamalo. At kumatok na nga ang ating bida at sambit nito kung may tao ba sa loob. At kung walang tao, sisirain ko itong pinto, at nakasimangot itong babae na pinagbuksan ng ating bida, wika nito bakit? Ano ba ang kailangan mo? At tumugon naman ang ating bida, humingi ito ng tawad at nagpakilala, sabi nito, pasensya na, ako ay nakatira sa room 1202 residence, ang pangalan ko ay Duan Fei, naniniwala ako na alam mong maraming zombie ang lumitaw sa mundo, para protektahan ang kaligtasan ng miyembro ng aking pamilya, kinukumpirma ko kung ligtas ang paligid. At tugon ng babae sa ating bida,
Nakikita ko ngunit ligtas ako dito, hindi na kailangan pa ng kumpirmasyon, pasensya na, pero kailangan ko ng magpahinga. Akmang isasara na sana ng babae ang pinto nito ngunit iniharang ng ating bida ang paa nito, at biglang sabi nito, pasensya na, pero kailangan po ninyong makipag-cooperate, at ako mismo ang titingin, kung hindi, gagamit ako ng dahas. Sa isip nito, hindi ko maaaring hayaan ang anumang nakatagong panganib na maaaring makapinsala sa buhay ni Zinyo. Sumang-ayon na din ang babae, at sinabi okay, ang kulit mo isang tingin lang ha, kung wala kang makita pakiusap umalis ka na kaagad. Pinatuloy na ng babae ang ating bida, pagkapasok pa lang ng ating bida, biglang sambit ng babae nito sa kanya, tignan mo, walang zombies rito, napaisip tuloy ang ating bida. At bakit parang nagmamadali ito? Nagtatanong na nakatingin ang ating bida sa isang litrato at sabi, ikaw lang ba mag-isa dito? Asan ang asawa at anak mo? At wikang tugon ng babae, nag-tuition ang anak ko, sinundo siya ng asawa ko, ngunit hindi parent sila nakakauwi, kaya natatakot ako at dahil dito hindi ako makatulog, nakita mo na, dapat ay makaalis ka ng maluwag. Natatakot na wika ng babae, may hawak-hawak kang kutsilyo. Sa oras ng hating gabi, puno pa ng dugo ang buo mong katawan, at nagpipilit kang pumasok, kaya lalo akong natatakot. Napatingin ang ating bida at sinabi, pasensya na kung natakot ko po kayo, okay aalis na po ako, mag-iingat kayo. At sa isip nito wala ding amoy ng dugo rito, parang ligtas ang lugar rito. At akma na nga itong aalis, ngunit nabigla ito kasi may kumalabog na ingay sa isang banyo. At sabi ng ating bida sa babae, ano ang tunog na yun? Di ba ikaw lang mag-isa dito? Takot na tugon ng babae sa ating bida, wala. Ako lang ang mag-isa dito. At sambit ng ating bida, kailangan kong tignan iyon. Pahabol na sabi ng babae, baka isa lang iyong pusa. Balak nitong pigilan ng ating bida, kasi batid nito at baka malaman nito ang tinatago niya. At galit itong sumigaw pakiusap umalis ka na sa bahay ko, hindi mo pwedeng buksan basta-basta ang banyo ng ibang tao. At tumugon nito sa babae, mahalaga ito kaya intindihin mo. At hindi nagpapigil ang ating bida, binuksan niya nga ito, pagkabukas nito ay naamoy nito ang umaalingasaw na amoy ng dugo. At pagsilip nito ay nagulat ito sa kanyang nakita, na may isang zombie rito na hawak-hawak ang isang walang buhay na katawan ng tao, nakangiti itong nakatingin sa ating bida at sinabing maglaro tayo. At sabay akmang hahampas na ang babae na may dala-dalang pamalo sa likod ng ating bida. At ang ating bida ay seryosong nakatingin sa nakita nitong zombie.